walang matigas na puso sa ating Diyos. Amen. Inano ko muna kay Lord, tapos gabi binigay ka agad sa akin. Ngayon, nararanasan ko yung panic attack, depression, anxiety. Sobrang bigat man, minsan wala nang paraan na maisip natin na pwede maging paraan. Tiwala lang tayo kahit Ihan, manampalataya lang tayo. Kasi ang Diyos natin ay biyaya. Ang Diyos natin ay mapagpatawad. Mula nung una na ngayon, hindi niya kami binabayaan sa mga pangangailangan namin sa araw-araw. So, same kami ni, ang pangalan mo kasi? Brother Roman, Brother Romel. Separated ako. Kaso bago pa lang. Mga 4 months, matigas ang asawa ko. Ayaw din eh. Hindi naman ako sumusuko kasi alam ko walang matigas na puso sa ating Diyos. Amen. Praise God. Palalambutin at palalambutin eh. Amen. Ang kailangan lang perseverance at saka pagtsatsaga tsaka prayers. ilan ang anak mo bro, Harold? Meron po akong 3 malipi. Kasama ng misis mo? Hindi po. Hindi, yung mga anak mo 3, na kanino? Nasa ko po. Kasama ng misis mo nga. Yan. Bali, pag may ganun ako, pera, binabahagi ko sa akin. Kagaya ng pagmatrigla ng panganay ko. Kolehiyo na po kasi yung panganay ko. Itong darating na pasukan, binigay ko na yung Panginoon, yung matrigla. Biyaya galing sa Panginoon. Doon, masasabi ko tapat ng Panginoon sa kanyang mga pangalan. Praise God. Kahit kailan, hindi siya nagkulang. Amen. Tsaka, hindi siya late. Laging nasa oras. Amen. Panginoon. Yun lang po. So kahiling ko po, pinagplanuhan na namin, sabi ko, mag-pray lang tayo, makakita tayo ng trabaho natin na mas sigit pa doon, sabi ko. Ngayon, inaano ko po na Lunes, hindi kami pumasok. Hindi na kami pumasok, talagang wala na po kami balak pumasok. Tapos nung Lunes pa lang, ang gabi, may tumawag na sa ibang pumunta ako doon sa matanda doon sa tabi ng tulay, Christian din po yun eh. Parang humingi ako ng tulong sa akin. Baka may alam ka na may pwede mo gawin sa GRC, sabi ko. Tapos gabi lang po, may tumawag sa akin, sabi niya, pwede kang mag-start bukas, sabi niya. Tapos si Brother Anton naman po, yung sa kanya, dahil kompleto po yung makina niya, binigyan po siya ng gawa. Sunod-sunod po yung gawa niya, jacket, jersey, short, yung po sa kanya yung gawa niya. Tapos yung sa akin po, nagtrabaho ko dun sa bago kong boss ngayon, ng 1 linggo. Siguro po, sabi ko, mabait yung mga boss ko, okay na ako dito, sabi ko. Tapos nung Lunes po, pumasok ako, hindi ko po alam kung ano yung pumasok ko sa isip ko. Hindi ko lang alam yung parang ko po yung sa pride ko. Porket nakita nila doon ako na marunong ako manahin, na gano'n ko, na gusto yung gawa ko. Tapos ko na parang yung magmalaki ako ng konti para nila ako din. Yung ko doon, sabi ko, hindi na muna ako papasok nito, sabi ko. Tapos sabi nila, hindi man nagsalita, ikaw yung bahala, sabi nila, kasi ano mo naman yan, sabi nila. Hindi ako pumasok niyan. Pero siyempre, yung pagtatrabaho ko po ng 1 linggo, bali nakilala ko na yung mag-asawang boss ko doon. Mabait sila, sabi ko. Tapos, Lunes pumasok ako, Martes, nag-fellowship ako dito. Tapos, nung Miyerkules, pumunta tayo sa Daug. Naisip-isip ko, nag-pray ako doon, sabi ko, boss, ako ay kay Lord, sabi ko po, alam ko po yung mga mag-asawang yun mabait, sabi ko. Sana po ibalik niyo ako doon, sabi ko. Po ako, yung umuwi tayo ng hapon. Tapos medyo nanonood ng TV. Sabi ko, wala ka pa man. Yung palang gabing yun, ay hapon na yun, pinanalangin.
inano ko muna kay Lord, tapos gabi binigay ka agad sa akin. Sabi ko, Amen. dahil po yung nakita ko yung dalawang mag-asawang yun, sobrang bait nila. Lalo na sa mga katrabaho, yung binibigyan na ng trabaho. Sabi ko, yung pagkatapos ng pray, nung pagkatapos kong tinawagan ako, nag-pray na ako, nagpasalamat po ako agad na kakaano ko lang sa trabaho. Sabi ko pa lang, ako naman po yung may kasalanan doon sa trabaho, kaya umalis ako eh. Pero sabi ko, Lord, sorry po, yung binigyan yung trabaho, sabi ko, inanong ko. Ako po yung may kasalanan, sabi ko. Ipinag-pray ko po talaga doon sa daw yun, doon sa elevate. Ngayon, inano ko, maggagabi, alas 8, kasi nung Martes, may nanay na doon sa kanila, na ano ba lang. Tapos hindi nila nagustuhan yung gawa. Sabi niya, tumawag sa akin ng ano, Koy, sabi niya, pwede ka bukas, sabi niya. Tapos ano ako, iba yung kilos ni Lord na ano, kasi Amen. gusto ko talagang bumalik doon sa trabaho niya kasi ano nga, sabi na gusto ko yung mag-asawa na mabait nga. Ngayon, yung asawa ng Diyos, inaano nila ako doon para yung mahirap lang doon, siyempre, kukunin ko sana yung isang kapatid natin doon. Yung nakasama ko sana doon sa trabaho. Gusto ko sana i-invite dito, gusto ko rin sana maano siya. Kasi nag-ano na rin siya yung sa live, nag-ano siya, nag-join siya. Sabi ko, madali lang makuha to. Sabi Brother Anton, na-encourage na ako, sa'yo na yan. Sabi niya, corona mo na yan. Sabi, nag-share lang po kami. Tapos biglang kinabukasan naman, inano ng mag-asawa, sabi niya, hindi mo na pinapapasok. Doon ako nag-ano na, ngayon, yung tatrabaho po ako ngayon, kanina hindi ako nakapasok dahil wala akong gawa. Bukas daw meron, pero nag-ano po ako, nahinayang ako dun sa tao na parang medyo nag-ano siya sa live group chat ng Christian, yung parang nag-ano rin siya. Sabi ko, madali lang to, matamnanan na siya. Sabi ko, makukuha ko to, sabi ko kayo. Ngayon sana po Martes na to, kung hindi po siya nakalis doon, baka kasama ko po sana. Kaso yun po yung inano ng mag-asawa, sabi ko. Pero lagi pinipray ko rin po sana, ma-invite ko minsan yun sa ano. Yun lang po yung sa akin na yung pagkawala ng trabaho, alam ko na binigay ni Lord yun kasi Lunes di kayo pumasok sa Power Ups, tapos Martes lang may trabaho ng isang linggo, tapos medyo may nano lang po nasabi ako dun sa mag-asawa. Siguro po parang trial na rin sa akin yun na sinabi ko, parang lesson sa akin na bakit ka nagaganyan, binigay ko na nga yung trabaho, sabi ni Lord. Amen. Tapos anuin mo pa na. Pero nagdasal po ako, yun ang pinag-pray ko, balik mo lang ako Lord, sabi ko, kukunin ko yung mag-asawa mo, sabi ko. Sana, yun lang po yung inano ko, sana pinagdarasal ko, yung dalawang mag-asawa, ma-invite ko po dito sa church Praise para God. maano rin po nila yung ano ni Lord, maranasan nila. Amen. Yun lang po yung sa akin. Yung Amen. Yung naranasan ko kasi yung dalawang kapatid ko na nawala, ano sila yung hindi mo isipin na mawawala sila dahil masyado silang positive sa buhay. Yung bunso kong kapatid na lalaki, pang-5, yung namatay sa skin cancer. So yun yung nagmo-motivate sa akin na magdadrive, ganun. Siya nagturo sa akin mag-drive. Tapos itong panganay namin naman na nawala dahil sa lymphoma cancer. Siya naman yung idol namin na father figure, kapatid, kabarkada, joker. Siya pa yung nawala sa amin. After niya mawala, 2 months, naranasan ko yung panic attack, depression, anxiety. After 2 months, akala ko susunod na rin ako sa kanya. Kaya lang kapag nararanasan natin yun, kahit sito sa atin, nararanasan natin yung pagsubok or ano pa man na trials, hindi naman natin, sino muna tinatawag natin? Hindi naman yung nanay natin, yung tatay natin. Ang una tinatawag natin si Jesus, di ba? Pag nasa bingi tayo ng alanganin. Yun lang ang share ko na every time naman na sabay-sabay yung pagsubok eh. Minsan, yun nga, sinabi ni Brother, Dong, yung prangkisa ko, kamuntik na mawala din. Tapos, marami. Yung bahay ko din, kamuntik na rin mawala. Yung bahay ko mismo, na binabayaran ko for 12 years. Nag-pandemic, hindi ko na mabayaran din. Dahil, dalawang anak ko nagka-college nun eh. Holy at saka STEM. So malaki rin yung gastos. Siyempre,
ano rin, thankful pa rin talaga tayo sa Panginoon dahil hindi niya tayo pinabayaan from the very start, from the very beginning. Amen. Hanggang ngayon. Yun nga, na-share ko na-settle ko na rin yung prangkisa. Pero nakaka-stress talaga yun. Na may time na na-ICU ako kasi sa San Rafael, na-ICU pa ako dahil sa arrhythmia. Dahil yung irregular na pagpinting ng puso ko. Tapos, ayun, yung doktor namin, doktor din pala niya na, ba't anong ginagawa mo dyan? Sabi niya, lakas-lakas mo sa... Dinayaper pa ako nung sa St. Raf, para kang matanda na dinayaper. Ay, tumawag ko sa Panginoon, sabi ko, ang daming nagsabay-sabay na pagsubok, yun nawala nga rin yung kapatid ko. Yun ang malaking dagok hanggang ngayon. Minsan, natutulog ako, bigla akong nagigising, napapanaginipan ko siya. Yun. Kaya, thankful lang ako sa, hindi naman talaga, actually marami tayong blessing sa iba-iba yung mga, iba-ibang paraan eh. Hindi naman yung financial na wala tayong financial, na wala yung ganito sa atin, na loser na tayo. Hindi, marami pa ring blessings na hindi natin napapansin na meron tayo sa buhay. Amen. Meron tayong pamilya. Kasi pag pin-entertain mo yung diablo sa loob ng bahay, lagi siya nandoon, hindi siya alis. Yun ang mga mangyayari. Along the way din, minsan 8 to 10 hours akong nagda-drive, bro. Paglabas ko pa lang ng bahay, sabi ko, Lord, tulungan mo ako, ilayo mo ako sa tukso dahil kabi-kabila yung disgrasya, di ba? Kabi-kabila, may motor, may sakyan. Dahil inaano tayo ng Panginoon na sinesave niya tayo, walang nangyayaring masama sa atin sa pagdadrive natin sa maghapon. Yun lang malaking pasasalamat na kasi yun sa Panginoon. Yun lang po. Amen. Thank you. Marami din ako mga pinagdaanan sa buhay. Although, siyempre, kung naririnig ko yung mga pinagdaanan, parang sisiw lang yung sa akin. Although, siyempre, lahat naman tayo ay dumarating sa puntong sagad na tayo, parang nasa zero level na tayo, wala nang mapuntahan. Dati pa kasi kahit ito Catholic pa rin ako sa papers ngayon, dati pa rin kasi big factor sa akin yung religion. Simulat na expose ako kay Jesus, talagang sa kanya ako nananampalataya. Doon siyempre may mga part ng buhay na nalalayo ka, nakakagawa ka ng masama, nag-influensya ka, nakakala mo okay lang kasi naging normal. Pero pag dumating ka sa puntong down ka na, wala ka nang malapitan, hindi mo ma-approach yung ibang tao, lalo yung pamilya mo. Parang may ibubulong sa'yo na magdasal ka lang na kausapin mo si Lord. Pupunta pa ka sa puntong may nagsabi sa akin, pag hindi ka ng kandila, yung kausapin mo, parang direct message daw yun sa God. Ginawa ko yun. Nasa pupunta ako sa monasteryo kasi andun daw yung biyak na krus ng crucifix ni Lord. Pumunta ako doon kasi answering prayers daw. Pero nung bandang uli, na-realize ko na lang, hindi yung ginawa mo yung nagpasagot ng panalangin mo Amen. Ang nagpasagot ng panalangin ay yung pananampalataya. Praise God. Tulad nung sample nung nakarang preach, yung nagturog ng babae, ilang taon, pinilit niyang makita si Jesus nung nalaman niya darating siya sa daanan yun. Pinilit niya makahawak doon sa tela ng kanyang damit. Nailayan. Oo. Yun lang yung pinakaginawa niya. Naniniwala siyang gagaling siya. Praise God. Yun, gumaling siya, nagawa niya. Sabi ni Lord, yung pananampalataya, paggaling sa kanya, hindi yung ginawa niya. So sa buhay natin, ano man yung problema natin, sobrang bigat man, minsan wala nang paraan na naisip natin na pwede maging paraan. Magtiwala lang tayo kahit imposible. Amen. Amen. Magtiwala lang. Amen. Kasi wala namang mawawala eh. Magtitiwala. Amen. Libre pa yun. Amen. May Libre pa.
kapayapaan ka pa sa puso, Amen. makakatulog ka na mahimbing. May pagsubok sa buhay, pero kailangan mong tiwala. Amen. Yun lang po. Na tumawag tayo at laging tumawag. Yun po kasi ang gusto ng Panginoon, lagi nating hanapin ang presensya niya. Lagi tayong tumawag sa Kanya at lagi magpasalamat sa lahat ng biyaya, sa lahat na pinagkakaloon ng Panginoon sa buhay natin. Dahil alam niya kung kailan. At pag kailangan mo, sigurado yun, ora mismo, pagkakaloon ng Panginoon sa buhay. Dapat, yun nga, tulad ng sinabi ng karamihan, manampalataya lang tayo. Kasi ang Diyos natin ay biyaya. Ang Diyos natin ay mapagpatawad. Ang Diyos natin ay punong-puno ng pag-ibig sa bawat isa. Amen. Pagbigay. Lagi lang po natin sa isip yung mga bagay na lalo pa natin hanapin. Kasi marami pang ibibigay o ihahayag ng Panginoon sa bawat isa. Hallelujah, Jesus. Kasi tayo, nasa laman po tayo. Yes, Lord. Kahit sino, darating at darating po yun. Pagsubok, temptasyon, anxiety. Huwag po tayong mabahala dahil sabi nga niya nung sa kanta, malapit lang ako sa balat, mas malapit sa balat. Panginoon hindi po nasa gabi, hindi po nasa likod. Ang Panginoon po ay nasa puso ng bawat isa.